Hindi ako aakyat ng bundok, but aakyat ako doon sa bubong ng bahay. Yes. 4 months ago, sabi ko in this video, hindi dapat naka-fix ang ating mga solar panel sa bubong kasi ang araw ay paiba-iba ang posisyon araw-araw. At kung naka-flat ang ating panel sa bubong tulad nito, chances are only at high noon, around 10 a.m. to 12 noon or 1 p.m. makakuha ito ng katamaan ito ng tulo ng araw as I illustrated in this graph. Kasi solar panels should be perpendicular to the sun para makakuha ito o maka-absorb ito ng enough light. Example, dito sa aking setup, the sun is in this side, nasa east ng panel at ang ating panel is facing north. Naturally, hindi ito tatamaan ng araw at early morning. As I said, tutudo ang init ng araw pagdating na ng 10 o'clock in the morning hanggang around 12 noon or 1 p.m. When I installed this in August, yung araw ay sumisikat sa east pero nasa northern side. So, dito siya from east papuntang west. As a result, ang ating panel ay tinamaan ng direkta sa sikat ng araw kasi ang ating panel is facing north. Kaya at that time, ang ating panel ay makakuha ng 150 watts hanggang 180 watts pa nga eh. Then makasustain niya ang about 145 watts. Nowadays, bihira na itong makakuha ng hanggang 120 watts. Kasi ang araw ngayon ay nasa likuran ko. Sumikat siya sa east pero nasa southern side na siya hanggang doon sa west. So hindi na direktang tatamaan itong aking panel, lalo na pag badang hapon na. So kailangan ko i-transfer itong aking panel doon sa kabila ng aking bubong. Pero problema is by middle of the year, by August, June or August, yung araw naman ay magka-transfer naman ulit dito sa north side. So I will end up transferring my panel every time, diba? So dapat merong compromise. Ang solusyon ng aking mga kaibigan doon sa States ay naglagay sila o gumamit sila ng solar tracker. Automatic na gumalaw yung mount ng panel at sinubaybayan niya yung posisyon ng araw buong araw or the whole day. Yung iba, kasi hindi uso sa atin ang solar tracker, ginawa nila is maglagay sila ng dalawang set ng panel. Yung isang set ay naka-face ng south, ang isang set naman ay naka-face sa northern side. So sa pamamagitan doon, ang mangyayari, buong taon merong tatamaan na solar panel, di ba? Direktang tatamaan ng araw. Kaso lang, ang problema doon, malilito yung MPPT ng ating solar charge controller kasi iba't iba yung data na nakukuha niya from the panels at different positions. Okay lang kung yung ating solar charge controllers ay dalawa ang MPPT. So yung isang set ng ating panel ay ilagay natin sa first na MPPT, yung second set natin na panel ay ilagay natin doon sa second set ng second MPPT. So sigurado tayo the whole year round covered natin ang araw. So naisip ko na solusyon ay maglagay ng bracket, yung adjustable bracket para maangat yung panel at maposisyon sa tamang posisyon ng araw during a period of the year. Then kung lilipat naman siya sa northern side, so by August or June, i-adjust ko naman yung bracket niya. Itong nabili ko ay isang set na dalawang leg dito na meron siyang parang hinge ito, yung foot niya. Ang mangyayari, ito yung nasa ground, then ito yung kanyang
extension leg, hindi arm, leg to leg. Okay, makita mo may rails dito. Then ito yung lock niya. Okay, so mamumove natin yan, ma-extend natin yan. This is about 14 inches. So ma-extend mo to siya hanggang 27 inches. So nasa ground yan or nasa surface, then you adjust the angle niyan para yung panel natin ay mag up and down yung kanyang level niya. Okay, so parang ganun. Kung yun ang panel natin, paglagyan natin ng panel dito, depende sa adjustment kung pwede siya ma-down, pwede ma-up. Okay, sabi ng seller or manufacturer nito, 10 to 15 degrees yung angle ng panel. Okay, ang recommended na angle sa panel is from 15 degrees to somewhat 45 degrees dito sa Pilipinas. Okay, so yan. Then sa kabilang dulo naman, ito para ito sa the other side sa panel, lagay din ito sa surface. Then ang dulo ng panel dito, so ma-adjust siya, ganoon siya. Di ko lang alam ang exact name nito. Di kasi ko kabisado sa mga mounting parts ng panel. May mga tinatawag sila middle clamp, end clamp, di ba? Ito siya ang ilagay dito. Dito to siya para i-connect ilagay natin ito sa panel. So ang panel dito i-attach, then siya i-attach dito. Para ganoon siya ang connection niya. No? Okay. So di ko lang alam exactly kung anong pangalan nito. Ganun siya mangyayari. Okay. Dalawa din ito kasi pair. Then merong mga screws dito. Haba, di ba? Para sa roof. Then maganda siya kasi may kasali na siyang rubber na parang gasket siya. So ilagay dito sa ilalim para tight talaga siya at walang hindi papasukan ng tubig yung roof natin. Kasi magbubutas tayo sa ating roof eh. So maganda to. May kasama na siya. Sabi ng manufacturer, this is made of aluminum alloy and SO4 stainless steel. So ito, sigurado ko, aluminum alloy ito. Sabi ng manufacturer, ito is S304 to na stainless steel, pero nagmamagnet eh. Oh? So ito stainless steel. Kasi yung stainless steel na pure, hindi magmamagnet. Ito, aluminum, wala, di ba? Pero yung mga bolts niya at nuts, tingnan nyo ha. So nagmamagnet siya. So magnet siya. So yung mga bolts niya and nuts ay steel, hindi siya stainless steel talaga. Kasi pag stainless steel, again, hindi siya magmamagnet. But anyway, maganda naman tingnan ang quality nito. Although, sabihin natin na hindi siya talaga stainless steel. And nabili ko to at about 1,100 pesos including shipment na. Hindi to kasali ha. Ito na yung magiging setup niya. Nilatag ko lang muna dito sa baba para pagdating dun sa taas, may idea na kung paano gagawin. Ito yung bago kong panel. Nakalagay doon sa taas ang luma. So, ito yung luma ang una kong lalagyan nito para ma-check, ma-test natin. So, yung base niya, dito na clamp, dito na nalagay ko. Not the base, this is for the arm. So, ilagay siya dito. Ganon siya. That's then, ganon. Okay? So, yun ang base. Dalawa ang base. Yun ang doon sa bali, sa roof siya na level. Then, up siya. Parang ganon. Ay, try natin. Dito ko nilagay kasi walang butas dito. Okay? Kasi ang butas dito sa panel, dito lang sa gilid, di ba? So, hindi naman mo pwedeng butasan mo ito. Baka magkamali ka. Tatawa pa dito sa glass.
ng panel. Okay? So, lagyan natin muna itong dalawang, kanyang leg para dito. So, ito na. Na-extend ko na yung leg niya, not arm, leg. Okay. Then, may mga bolts dito. Hugutan lang. Siguro na mangyayari. Ito yung leg niya. So, itry natin itayo. Then, nahanang. Parang ganon. Nakatuwa na sa feet niya. Then, tingnan natin. Parang ganito lang ang kanyang pwede mo ma-adjust yung angle niya. Lagay ko ito sa luma na panel nandoon na sa bubong. Then bibili ko ulit dito para sa bago na panel. Or kaya naman siguro itong magkarga ng dalawang panel. Gagawa lang ako ng rail dito para ang dalawang ganito ang ma-raise ng leg ng bracket. I think kaya nito ng dalawang ganito. It's about 10 o'clock in the morning. Ang hindi ng araw. Okay. Ang solar panel natin ngayon ay nag-generate ng less than 90 watts o less than or nasa 86 to 88 watts based dito sa eco-flow up na ating power station. Try ko iangat ang panel. Titingnan ko lang ang ating power station kung ilang watts ang nag-generate niya o nag-change. Again, sa ngayon, below 90 watts niya. Nangat ko. Yung dito sa pagkakas. Umabot siya ng more than 100 na. So talagang may epekto yung pag-adjust natin. Tatanggalin ko lang buong tali dito, lahat ng tali para talagang maangat ko. Angat ko lang ito. Bala ko, dito ko lagay. Ang yan. So nasa 80 siya ngayon. Try ko i-up. Umabot siya ng more than 100 na. Kasi naging perpendicular na punti. Malapit sa perpendicular na yung panel natin sa posisyon na araw. Siguro ganoon pa. Umabot siya ng 120. Dito talaga, sa taas, it's impossible na siguro abot pang natin. Hindi na ito abutin ng ating ng leg ng ating bracket. Abot siya ng 125. 130. Siguro dito lang mga 100, okay? But by noon nasa pataas na yung araw, so katama na ito ng direkta kahit dito hanggang dito lang o hanggang saan aabot ang ating bracket. Hindi ko po yung posisyon ng panel kasi yung bracket natin pala hindi pwede na gano'n yung kanyang pag-angat kasi hindi natin pwede malagay dito sa dulo then ang mga clamps dito lang natin malagay kasi dito lang ang may butas, diba? Nasa 70 siya. Bumaba about by 10 kung ganito ang posisyon niya. Pag iangat, go, gano'n. Angat siya ng 120 125. So, pwede. Gano'n. Ito yung una kong ilalagay. Ito yung unang mount na ilagay natin dito. Hahanap lang tayo ng paraan kung saan tayo dapat kapit natin to. But first of all, ilagay ko muna ito dito sa ating panel para hindi natin mahihirapan. Nagsimula ako kaninang past almost 10 o'clock. Ngayon is 11:30 na. Hindi ko pa nalagay ang bolt doon sa leg niya, sa roof. Temporary lang yan. Lagyan ko gano'n. Ang
generation niya ngayon, ang power generation niya ngayon is nasa 135 above. You see? That's one example. So, by the time na nasa south or nasa northern side ang araw, ibaba ko yan. So, I can just adjust the rail para makikita naman siya doon sa araw sa northern side. Itong aking power station, overnight, naka AC charging siya, pero hindi ko ginagamit. Ang ATS box ko ay naka-switch to AC grid or sa aking power company. Sa ngayon, narinig nyo, nag-change na siya to the power station at nag-o-on automatically itong aking AC outlet here. Now, ang kanyang state of charge overnight hanggang 85 lang, 85% kasi ginawa ko is I limit the charging up to 85% to protect the battery. But by 6 o'clock in the morning, mag-off na yung AC, so baterya na lang yung ginagamit niya. Pero hindi pa rin ginagamit ang power station kasi off pa yung AC outlet niya. Ang kanyang AC outlet ay mag-o-on lang ito pagdating ng 8 o'clock in the morning. So ngayon, naka-AC na yan, naka-on na. At nagsiswitch na automatically yung ATS box ko to the power station. Dati, less than 10 lang yung makukuha ko at 6 o'clock in the morning. Ngayon, umabot na siya ng about 30. And at 7 o'clock, ito na, it's 50 or over 50 watts na. So, ganoon siya kalakas ang power generation ngayon. Kung ilagay natin sa graph yung bagong setup natin na meron ng bracket, ito yung mukha niya. At 6 AM, mataas agad yung power generation at 30 watts. Then, nag-over 50 siya by 7 AM. Then, steep yung pag-angat niya hanggang 8 AM at 9 AM na nasa 100 plus na siya. Mas steep ang pag-angat from 9 AM to 10 AM na umabot na ng 145 watts. Pero nag-plateau ito from 10 AM hanggang 12 noon, nasa 145 watts. Then, bahagya siyang bumaba by 1 PM, nasa 140 watts. Hanggang unti-unti siyang bumaba by 2 PM at saka sa 3 PM nasa 80 watts na lang siya. Then at this time, ang ating state of charge ng ating baterya sa power station ay nasa 5% na. So nag-cut off na siya. Pero bumawi naman ang ating baterya to 20% pagdating ng 4 o'clock na ang power generation natin ay nasa over 50 watts pa rin. By 5 PM, nasa 10 watts or less na lang siya. Yung dati natin na wala pang bracket, ito naka-flat lang sa roof ang ating panel, unti-unti yung pag-angat niya mula 6 AM, di ba? Ganoon ang itsura niya. If you compare that sa ating bagong setup na meron ng bracket, ito yung blue, ang merong bracket na yung green ay wala pa. So, tingnan mo, mas lamang ang ating bagong setup sa pag-start. Okay, from 6 AM hanggang 9 AM. Nag-tie siya at 9 AM. Pero, steep naman ang pag-angat ng ating panel pagdating ng 10 AM or towards 10 AM. Pero na-observe nyo dito, by 11 o'clock na mataas yung araw, mas mataas yung power generation ng old setup natin na naka-flat sa bubong ang ating panel. Nasa 160 siya. While yung bago natin is nasa 145 watts. Ma-explain natin yan kasi sabi ko nga, the sun should be perpendicular to the panel para maka-absorb ng too much sunlight ang panel. Dito, sa old setup natin, naka-flat pa yung ating panel. So, ang araw ay perpendicular talaga doon sa ating panel. Sa bago nating setup, ang ating panel ay naka-incline ng bahagya facing towards the southern side. Kaya mas lamang itong flat as I've explained before many times. Then bahagya siyang bumaba by 12 noon. Kita nyo, bumaba na siya. Pero advantage pa rin yung bagong setup natin. Makikita natin dito sa ating setup after 1 PM. Diba? Yung blue, tingnan nyo yung blue. Okay? By 4 PM, mas mataas pa rin ang ating power generation kaysa old setup natin na bagsak na.
Tama yung sinasabi ko sa aking mga videos na you need to raise and angle the panel para tatamaan ito directly ng sunlight. Sa ngayon, again, the panel is facing south. By the middle of the year, nasa northern side naman ang araw, so ibaba ko tong rails para haharap naman ang panel sa northern side. Kung kagaya ko, gumamit rin kayo ng adjustable bracket, paki-comment ng inyong experiences dyan sa comment section. If you want to buy the bracket, I tag this product in this video. Buying it from here earns a little commission for this channel. That helps. Dengan salamat, bye.